So, itong ating topic sa araw na ito ay para sa ating kaarawan ng kalayaan, pagdiriwang ng kalayaan ng Pilipinas, hindi ng bayan. Kasi ang Pilipinas hindi naman iniwan ni Dr. Jose Rizal na maging bayan ng mga taga Province of China, So, sa katunayan ay wala tayong makikita na nagpaalam si Dr. Jose Rizal sa bayan, At hindi rin totoo na may taong bayan, Kasi ang salitang tao ay merong tinatawag na keyword, So ito, ang ibig sabihin ng our lost Eden o yung salitang Eden, diyan nagmula yung tao. So wala naman sinabi si Jose Rizal na sa bayan nagmula yung tao. Okay? So ang sinasabi niya ay sa bansa, So yung bansa natin ay merong ah, feminine gender na yan ay isang lupain. Okay? So hindi simpleng paliwanag ang tinutukoy ni Dr. C. Rizal, Talagang may katotohanan, Dahil ang ibig sabihin ni Dr. C. Rizal, kaya tinawag niya na ang Pilipinas ay Eden ay para hindi magkamali ang tao na hindi tungkol sa ah, Chinese immigrant ang sinasabi ni Dr. C. Rizal, kundi tungkol lang ito sa isang lupain ng ating bansa, So, yan po ay mapapansin ninyo na pinatutunayan mulit-muli ni Dr. Jose Rizal na hindi lupain ng province of Bayan of China ancestry ang Pilipinas, So, nalagyan natin ng circuit diagram para yung mga inchik ay malinawan kasi nga siyempre magkakaroon sila ng kalituhan dahil gumawa ng peking kasaysayan itong mga Chinese historians ni Emilio Aguinaldo at nagkaroon ng interest si Emilio Aguinaldo na gawing province tayo ng China. Kaya tinawag niyang bayan, Ang Pilipinas, nagpanggap siya na bayani. So dito sa pag-recognize ng bayani, ay merong patakaran si Dr. C. Rizal, So pag binasa natin ang Mi Ultima Jus, ito ay batas o yung sinasabing um, pwede nating maging pattern ng tinatawag na Constitutional Convention. Maging yan ay sa national anthem o sa mga ah, sinasabing patriotism or identity ng ating bansa. Ay itong May Ultima Jus ay isang protocol, Hindi mo pwedeng ma-alter o mabago o mamanipula o ma-re-engineer, O sinasabi natin na ah, i-revise, So, malinaw na ang ibig sabihin ng salitang Eden ay ito ay lupain ng Pilipinas, So, hindi naman dito tinanggal ni Dr. Rizal ang Pilipinas, kundi pinagtibay pa niya na ito ay hindi pangalan ni King Philip at hindi rin ito province of China ancestry. Okay, so dahil pinatutunayan ni Dr. Rizal ang salitang Eden ay hindi name ni King Philip, kundi land of our God, Kaya nga tinatawag ni Dr. C. Rizal nung siya ay nasa fields of battle, ano,
ay yung sinasabing redemption ng Diyos, 'no. Kaya siya ay nagdasal for redemption of our country, ano, nung ating Diyos na may likha sa lupain ng Pilipinas. So, gano'n po 'yan. So, wala tayong makikita na si Dr. Jose Rizal ay inibig niya yung hangmen, 'no. Hindi niya tinawag na loved ones niya yung slavers, yung hangmen, at yung oppressors. So, si Emilio Aguinaldo ay hindi qualified maging bayani. Bakit? Hangman siya eh. Ang dami niyang pinapatay. Si Duterte hindi rin pwedeng maging bayani dahil marami siyang pinatay. Si, ano pa, si Domingo Lamco, hindi niya pwedeng patayin ang Pilipinas. Ano, kasi plano niya na patayin o talagang pinapatay ni Domingo Lamco ang Pilipinas. So bakit natin nasabi? Dahil hindi naman tinawag ni Dr. Jose Rizal na idolized ancestry niya yung Pilipinas. Ano? Sabi ni Dr. Jose Rizal ay hindi siya nag-iwan ng mag-aalipin. Hindi siya nag-iwan ng mga mamamatay tao. Hindi siya nag-iwan ng mga oppressors sa kanyang bansa. Ano? Sa madalit sabi, ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal para sa ating totoong independence ay magkaroon tayo ng kalayaan sa mga mamamatay tao, mga alipin at oppressors. At iniwan ni Dr. Jose Rizal yung kanyang bansa. There I leave you all. Ano? In my idolized country, beloved Pilipinas. So, iniwan ni Dr. Jose Rizal yung kanyang mga parents, yung kanyang lahat ng iniibig. Ano? So, yung mga parents niya at yung kanyang lahat ng iniibig. Ano? So, yung lahat na iniibig ni Dr. Jose Rizal ay nakalagay dito sa paragraph 14. Ano? Okay, so lalagyan natin ng diagram ulit para maunawaan ng mga kabataan yung sinatawag na inibig ni Dr. Jose Rizal. Ano? So, hindi niya inibig itong mga mamatay tao. Okay? So, ang inibig niya, yung tinatawag niyang loved ones, okay? Walang iba kung hindi itong parents, ano, naka-specified naman yung brother niya, yung sister niya, okay? So, yun yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na kanyang loved ones, ano? Kabilang dito yung childhood friend niya, ano? Yung fragments of his soul. Sino ba yun? Eh, yung kanyang mga ninuno, ano, yung sinasabing generations of grandparents. Ano, nakasulat yan sa ano, Piloso Potasio, ano, na siya rin ang nagsulat. So ito, no, yung childhood friend ni Dr. Jose Rizal, sila yung mga loved ones, okay, na tinawag ni Dr. Jose Rizal, no? Kabilang itong sweet foreigner, loved ones din ni Dr. Jose Rizal yan. So, palitan natin siguro ng kulay, ano, gawin natin green para identical siya. Na sila yung loved ones. Hindi kasama itong mga, ano, hangmen, ano. Eh, itong si Emilio Aguinaldo, maliwanag na hangmen, kaya hindi siya pwede tawagin ni Dr. Jose Rizal na iniwan niya yung Pilipinas sa bayan.
Okey, so hindi po iniwan ni Dr. Jose Rizal sa bayan yung Pilipinas ano, kundi iniwan ni Dr. Jose Rizal ang Pilipinas sa ating Diyos, na yung Diyos siya ang maghari dahil nakakasiguro siya na walang Diyos na mamamatay tao, 'no. Kasi yung Diyos siyang nag-utos na huwag kayong papatay. Nasa Ten Commandments 'yan, okey? So, walang karapatan si Emilio Aguinaldo bilang isang Fujian Chinese na gumawa ng bagong kwento. Ano, noong June 12, 1898 naging bayan ang Pilipinas. So, hindi naman iniwan ni Dr. Jose Rizal yung Diyos na pagharian niya yung bayan. Ang pinagharian niya ay isang bansa at yun yung minamahal na Pilipinas. Yung Pilipinas, hindi po yan pangalan ni King Philip. Ano? Okay? Kasi mayroon siyang atmosphere, may space, may valleys, ano? At yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, magkaroon ng kaligtasan yung bansa niya na tumatawag sa Diyos. Okay? So, hindi si Dr. Jose Rizal sumiping sa inchik. Kasi ang tinatawag na ah, bansa niya, ano, ay isang lupain. Hindi pwedeng maging lupain ng Pilipinas si Domingo Lamco. Kaya kayong mga inchik na nagpipilit na gawing ah, Chinese citizen si Dr. Jose Rizal o immigrant, nangangarap lang kayo na gusto nyong sakupin ang Pilipinas. Hindi nyo pwedeng sakupin ang Pilipinas dahil Diyos nga ang naghahari dito, no? Mag-convert ka man ng Muslim, inchik ka, mag-convert ka man ng Kristiyano, hindi mo pwedeng pangunahan yung Diyos. Okay? So, yun pong ibig sabihin ng ating Philippines uh, independence, ano? Independence of the Philippines, ano? Makalaya ang bansa natin sa mga mamamatay tao, oppressors, and slavers. So, si Domingo Lamco, si Emilio Aguinaldo, ay mga slavers kasi gusto nila ilagay yung Pilipinas hindi bilang bansa kundi isang bayan lamang. Mas mataas pa yung Cavite, ano, yung Laguna, ano. So, hindi pwedeng maging mataas yung Gobernadorcillo at gagawin mo lang ang Diyos na mayor ng bayan, ano. Eh, pinaghaharian nga niya yung Pilipinas, sasabihin mo sabihin ni Emilio Aguinaldo, mayor lamang ng bayan. Hindi pa naging gobernador yung Diyos. So oppressors itong si Emilio Aguinaldo at pinapatay niya yung Pilipinas para hindi natin makita na meron tayong bansa. Okay, so bugos ang independence ni uh, Emilio Aguinaldo kasi si Dr. Rizal pag binasa natin yung kanyang sulat, ano, so pag inunawa natin yung kanyang mga sinasabi, ano, eto, during his childhood memory, nung bata pa siya, kailan yun? Siyempre, ang alaala ng isang bata ay mga 6 years old, nakakatanda na yan, no? Marunong na nga siyang magbasa niyan, panahon na yan. So, ang tawag ni Dr. Jose Rizal at ng kanyang mga childhood friends, yung parents niya, yung brother niya, sisters niya, ang tawag niya sa Pilipinas ay home and country. Okay? So dito sinasabi ni Dr. Jose Rizal na nawala yung kanyang mga kababata sa kanilang tahanan. Kasama yung fragments of soul ni Dr. Jose Rizal. Ibig sabihin nun, yung parents niya, brothers and sisters niya, wala na sa kanilang tahanan.
Di na niya makita dito sa paragraph 14, no? So this is around February 1898, ano? Kasi bakit di natin alam dahil na-decrypt natin ito na sinulat niya ito in chronological order, ano? So magmula sa paragraph 1 ay June, ano? July, August, September, October, ano? So November, December. Okay, so December ito nangyari itong ah, section na to. Let the moon see me in a soft and tranquil light. Let the dawn send its fleeting radiance. So, ibig sabihin niya ay itong buwan, ano, sumisikat po kasi ang buwan ah, ng 12 oras sa isang araw. Okay? From moon rise to moon set. Okay? So, yung tranquil light, yan po yung sinasabing ah, zodiacal light. No? So, yung zodiacal light, nakikita lamang yan ay sa madaling araw. No? So, ibig sabihin, bago mag alas 5, ay makikita mo yan. Kasi yan po ay yung sinasabing ah, celestial dust. Ano? So, ibig sabihin, kung December yan, yan po ay ah, ang moon phase po na makikita mo ay kumbaga ay yung letter C na hugis, ano? Crescent moon ang tawag doon. 17% ang luminance noon at makikita mo lang yun, ano, ay December dito, ano. Ito yung last phase of moon noong last quarter ng December 1896. Okay, so ganun yan. So, itong let the downside is splitting radiance. Okay, so madaling araw ng itsa 31 na ito. Okay? So yung last quarter ng buwan, ng December, nakita niya, and then kinabukasan, uh, noong 31, nakita niya yung fleeting radiance. Kaya 30 and 31 ito ng December. Okay, so coded po yan, ano. Itinaon niya yan na ito ay uh, June 1896, no? Kasi po yan ay very relevant yung panahon na yan kasi at the month of June, naka-align po yung galactic center, ano, yung galactic center, yung Pilipinas, yung araw, galactic center ay naka-align po yan. Okay? So, nung namatay siya, nandito naman yung araw, ano, dito nakalagay yung araw, nandito yung daigdig, and then yun yung center of uh, galaxy. Ano? So, sa makatuwid, itong arrangement na ito ng araw ng daigdig o ng Pilipinas at saka yung araw at saka uh, galactic center ay June, ano? June po 'yan. Okay? So, yun po ang so ngayon pagka dinikrypt po natin 'yan, na sinasabi ni Dr. C. Rizal ay ganito ang kanyang mensahe, ano, na pinapaliwanag. Okay? So, makatuwid, sinasabi ni Dr. Lucy Rizal, farewell, beloved country, treasured region of the sun, pearl of the sea orient, our lost Eden. Okay, so, ang pinapaliwanag ni Dr. Lucy Rizal ay tungkol sa bansa niya, ito, yung bansa niya ay nasa
rehiyon ng araw. So, ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal ay ito yung anti-meridian. Andito naman yung prime meridian. Okay? Diyan mo daw makikita yung Pilipinas. Okay? So, nandun ang Pilipinas sa pagitan ng anti-meridian and prime meridian. So, nung panahon ng June, yan yung alignment ng Pilipinas, ng araw, at ng galactic center. So, ang pinaliliwanag ni Dr. Jose Rizal dito ay itong paragraph 3. Ano? So, sabi ni Dr. Jose Rizal sa paragraph 3 ay ganito: I die when I see the sky as unfurled its color. So, mamamatay daw siya. December yun. No? Yung pagkakaalam natin ay December na pinatay siya. Ano? I die when I see the sky has unfurled its color. Okay? And at last, after a cloak of darkness announces the day. So yan po ay very astronomical and very scientific. Ano? So ang ibig sabihin niya, mamatay man siya, ay hindi magbabago yung kulay ng kalangitan. Okay, so naka-align nga yung Pilipinas, yung araw at saka yung center of galaxy. Ano? So hindi pwedeng manipularin na yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na istorya ng Muslim, istorya ng Sultanate o istorya ng China, travel of China ancestry. Hindi po yan. Ano? Yan po ay very scientific and very astronomical. Ano? Yung paragraph 3, sabi niya, I die when I see the sky as unparalleled color. So, yun yung sinasabi natin. No? So, may kinalaman din siya sa sinasabing direction, no rotation of the no daigdig, ano. So, ang ibig sabihin natin diyan ay so baguhin lang natin ang color, no. Bigyan natin ng 3. Oh, yan. Para makita, ano. Then we change the color, yellow. Okay, so ang ibig sabihin ni Dr. C. Rizal ay ganito, ano. Yan. Okay, so medyo i-ayos natin, no. So, ibig sabihin, ang daigdig ay yung ating mga stars na nakikita natin ay counterclockwise ang ikot. Clockwise, ano? Okay, from east to west. Yun ang pag-ikot ng araw. Nung araw, ano? At saka ng mga stars, ano? Yung moon, ano? So, nagagaling lagi isa silangan at patungo sa kanluran. Yun yung sinasabing from the cloak of darkness to the new heavenly born light, ano? So, pag naggaling ditong araw sa silangan, that is the new heavenly born light. So, yun yung nakikita natin dito sa sinasabi niya, ano? Okay? I die when I see the sky has unfurled its color, and at last, after a cloak of darkness announces the day. So, maliwanag na yung cloak of darkness ay galing dito sa primary. Kung ang Pilipinas ay nandito sa parting midnight, ano, ito, maghapon na, hapon, pag dumating na ng mga 5, nasa cloak, before 5, nasa cloak of darkness pa rin siya. Mga alas 4. Okay, so, ibig sabihin, alas 6, hanggang alas 4, madilim pa yan. Yun yung sinasabing cloak of darkness. Okay, so hindi mo pwede paliwanag na si Domingo Lamco yung may cloak of darkness and then makikita si Domingo Lamco from
sunrise to sunset, no? So, yung Pilipinas, ang sinasabi niya na makikita from sunrise to sunset. Okay? So, pag-ikot niya dito, sa isna, paglitaw niya dito, makikita mo ang Pilipinas nasa rehiyon ng araw. Yun yung sinasabing hindi magbabago ang Pilipinas. Hindi magbabago yung arrangement ng araw. Ano? So, hindi mo pwedeng yun ay traditional belief mo sa Chinese temple. Ano? O, hindi mo pwede sabihin na yung uh, region of the sun ay nandun sa Binondo o nasa Xinjiang o nasa Binyan, Laguna. Kaya hindi si Dr. C. Rizal ipinanganak sa Laguna. Dahil kahit yung araw doon, hindi mo makita yung silangan. Wala namang Sea of the Orient doon. Ano? So, ibig sabihin niyan ay ang makikita mo doon sa Binyan, Laguna ay lake, hindi naman Sea of the Orient. So, ang birthplace talaga ni Dr. C. Rizal ay dito sa Takbuan o Tagpuan. Ano? So, yung Takbuan ay inimbento ng ah, Espanyol, ano, na yun ay takbuan, ano, yun yung pagkabasa niya, which is hindi naman, ano, noong 1581, yan ay tagpuan. Okay, so bakit sinasabing tagpuan? Yung first appearance nung araw, diyan nagtatagpo at saka yung lupain ng Pilipinas. Kaya tinawag na tagpuan. Ano? So naka-align yung tagpuan ng center of galaxy ng araw at ng Pilipinas, naka-align. At yan ay unang makikita mo sa tagpuan. And yun yung observation ni Dr. C. Rizal. Kaya yung mga istorya ni Dr. C. Rizal ay bunga ng pamimigay ni Emilio Aguinaldo. Ano? Hindi ni Dr. C. Rizal iniwan ang Pilipinas sa Binondo or sa sinasabing sa Binyan, Laguna. Ano? Iniwan ni Dr. C. Rizal ang Pilipinas bago siya magkaroon ng eternal rest ay sa rehiyon ng araw. Okay? So, sa makatuwid, ang tinutukoy ni Dr. C. Rizal, pag in-extract natin yan, ay ganito. Ano? So, yan. Okay? Ganyan. So, yung Luzon, Visayas, Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao, ay nasa isang atmosphere. So, makikita natin dito yan. Pag in-extract natin, ay nandito yan sa paragraph 12, ano? Your atmosphere, your space in valleys across. Pag may atmosphere dyan, ay hindi si Domingo Lamco, kundi yung idolized country, beloved Pilipinas. Siya yung may atmosphere, no? Siya yung nagdadasal. Okay? Yung hinikayat ni Dr. Rizal magdasal ay hindi Chinese immigrant, okay, kundi bansa niya na yan, bansa na yan ay tumawag ay sa Diyos. So, sabihin may mga hierarchy ang pagsusulat ni Dr. Rizal ay may hierarchy, ano? And then pwedeng dadayain yung sulat ni Dr. Rizal. Unang-una, Diyos muna ang mataas kaysa sa bansa mo. O pagkatapos, mas mataas ang bansa mo sa iyo kay Dr. Rizal. So, hindi mo pwedeng gawing in-check si Dr. Rizal dahil mas mataas yung Pilipinas kaysa kay Dr. Rizal eh. So, paano natin nasabi na mataas ang Pilipinas kaysa kay Dr. Rizal? Okay? Nakasulat yan. Ano? Lahat yan ay nakasulat sa
mi ultimo adios, ano. So ito makikita niyo yan dito sa paragraph 1 and paragraph 2 and paragraph 5, ano. So i-highlight natin para malinawan ng mga writers na mali yung kanilang sinusundang kasaysayan, ano. Okay, so gawin natin 'tong green para makita natin yung humbleness, ano. So, Dr. Rizal humbled himself to his beloved country. Okay? Kasi sinuko niya yung buhay niya. Okay? Sa ating bansa. So, Dr. Rizal humbled himself to his country, to his beloved country. Okay? So, may dahilan bakit kinakailangan maging humble siya. Okay? Laging may dahilan si Dr. Rizal. Saan pa natin makikita na ang Pilipino, ano, hindi yung letter F, ano, kasi yung letter F na Pilipino, traidor sa Pilipinas, yun yung mga makabayan, ano. Pag hindi natin nilinaw ang ating kasaysayan ay magkakagulo ang Filipino identity, ano, kasi binago nga nitong mga makabayan. Ang makabayan ay inimbento lang yun noong 1929 hanggang 1934. Mhm. Ni Wenceslao Robinson na isang Fujian Chinese din, ano. So the true Filipinos surrendered their lives, ano, only to our country. Ano yung dahilan bakit kinakailangan isuko nila yung buhay nila, ano. So lagyan natin ng arrows para hindi magkamali itong ah, mga nagsusulat ng kasaysayan ng Pilipinas, ano. Okay, so lagyan natin dito para malinawan. So, yung totoong Pilipino ay hindi mo pwedeng baliktarin na sila yung traidor. Hindi mo pwede sabihin traidor si Dr. C. Rizal na ang isinuko niya ay yung bansa niya sa Chinese. Ano, so hindi traidor si Dr. C. Rizal kasi nga sumuko siya sa Pilipinas. Hindi mo pwedeng baliktar na isinuko niya ay yung Pilipinas sa kanyang sarili. So, hindi greedy si Dr. C. Rizal na yung makita niya na gusto niya ay kanya. No? So, ganyan ang ginawa ni Winslow Q. Vinson. Nangarap siya na baguhin ang kasaysayan ng mga Pilipino. Ano? At galit siya sa Pilipino. Ano? Nakita natin yung biography niya na pinamumuhian niya ang Pilipino. Bakit? Ay, ayaw niyang maging Pilipino. Gusto niya maging Malaysia. Nangarap siya na magkaroon ng sinasabing Malaysia Ardenta at gusto niya palitan ng nationality ang mga Pilipino. Ano? So, yung humbleness ni Dr. C. Rizal ay nakadedicate yan ay sa Diyos. Ano? Kaya niya sinuko yung kanyang buhay. Kasi alam niya na ang may-ari ng lupain ng Pilipinas ay hindi ang parents niya. Okay? Kundi yung Diyos. Ano? Kaya sila ay nagdasal. Okay? Makita pa rin natin yan dito sa paragraph 5. Ano? So, i-highlight lang natin para mali. Okay, so, dugtungan na lang natin. No? Kasi minsan nababatak siya. Okay, so yan.
So, ginagawa natin ng tamang description paano basahin itong sulat ng ating pambansang bayani. Ano? So, binibigyan nila ang kanilang buhay kasi nga, bakit kinakailangan ibigay nilang kanilang buhay? Eh dahil nasa fields of battle sila. Ang pinaglalabanan nila ay lupain ng Diyos, hindi pangalan ni King Philip at hindi rin naman name, hindi name ni King Philip, hindi naman dugo ni Domingo Lamco. Ano, kaya nga sinasabi ni Dr. C. Rizal ay ang pinakang fields of battle ay hindi dugo ni Domingo Lamco, lupain ng ating Diyos. Kasi Diyos nga ang hari sa lupain. So, sinasabing Eden. Ang ibig sabihin ng Eden ay lupain. Ano? In yung field of battle. They humble themselves because the field of battle is very sacred to Katipunan of Luzon, Visayas, and Mindanao. Ano? The Communist Party of Muslim and Chrislam from China. Okay? So, yan po ay coded. Ano? Yan ang mga sinasabi ni Dr. Rizal. Kaya, hindi natin pwedeng dayain ang sulat ng ating pambansang bayani. So, yan ang pinakang sketch natin, ano? Ano natin maintindihan ano yung kalayaan, ano? Okay? So, they humble themselves because of our God, ano? God is the one who reign. Siya yung naghahari sa enchanted land, ano? Sinasabing enchanted land ay yung Eden, ano? Yung nawawalang Eden, ano? Hindi mo pwedeng sabihin na yung Eden ay nawawalang inchik. Walang masculine and feminine gender ng human being ang salitang Eden. Pantukoy lang yan sa sovereignty at territory ng Pilipinas na ang ibig sabihin ni Dr. C. Rizal, Diyos ang lumalang sa lupain ng aking bansa. At yan, ating bansa ay mayroong feminine gender dahil ang ibig sabihin niya ay diyan tayo nagmula. Yung Pilipinas, siya ang motherland of Filipino soul. Ano? Okay? So sa mga tuwid ay yung loved ones ni Dr. Rizal ay mga Pilipino. Ano? Kasi Pilipino ang kanyang ina. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin, baliktarin yung Pilipino. Ano? Na yung Pilipino ay inchik. Ano? So hindi si Dr. Rizal nangarap maging inchik. Okay? So dito nakita natin na itong mga sulat na ito, nakalagay, ito ay nakasulat sa uh, aklat ni Dr. Rizal na nilimbag noong uh, 1890, ano, yung The Century Hints. The Century Hints, ano? So, nasan ba yung The Century Hints natin? Philippines a Century Hints. Okay, nakalagay dito yun sa eto. Okay. So, dito yung nakasulat, ano? Pero may isa pa tayo na yung Century Hints. So, nilagay natin dito yung somewhere else. Ito. Okay. Dito nakasulat yan. No? So, ito namang sabi ni Dr. C. Rizal, ano, kanyang No Limit Tanghiri, I do not write for this generation. Sinabing generation, ibig sabihin dyan, nagmula ka sa isang lupain. Okay? Nagmula ang iyong magulang sa isang lupain.
Okay, and then yung mga magulang mo, doon ka nagmula. Halimbawa, say for example, nagkaroon ng 22 generation si Dr. Jose Rizal, hindi mo pwedeng baliktarin na yung Pilipinas ay henerasyon mo. Okay, you are generation from your motherland. Pinanganak ka mula sa isang lupain. Sabi niya, I am writing for other ages. Hindi niya sinulat yung liham niyang ito para sa mga tao noon kasi mapupuro lang utak ng mga inchik. Sabi niya, kung mababasa ito ng mga inchik, mga sinulat ko, nakatitiyak akong susulugin nila ang aking mga aklat kasi nga piniki nila. The work of my whole life ay sinira nila. Kasi kung saan-saan siya dinala. Pinanganak daw siya sa ano, Binyan, Laguna ng isang Chinese immigrant. Ano? So, hindi naman tinawag ni Dr. Jose Rizal na immigrant yung kanyang bansa. Ano? Kasi dito sa line 4 of paragraph 14 ng Mi Ultima Diyos, maliwanag na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na sa buong loved ones na binanggit niya, ano, sino-sino ba yan? Yung parents niya, brother niya, sisters niya, fragments of soul niya, childhood friends niya, ano, okay? Sweet foreigner, ano. Yan yung loved ones niya. Iisa lang ang sweet foreigner. Hindi niya tinawag ng mga banyaga yung parents niya, ano. So, paano mo sasabihin na pati yung Diyos gawin mo banyaga galing sa China? Kasama na ni Domingo Lamco dumating dyan sa Binyan, Laguna. Pagdating nga dito sa paragraph 1, ano, binautismuhan daw siya na dyan sa anong lugar to? Parian Church noong 1697. And yet, yung mga nagsulat ng literature ni Domingo Lamco, hindi naintindihan yung Eden. Binautismuhan ba yung nung Parian Church yung bansa mo at yung Eden mo na yan si Domingo Lamco o yan ay lost husband or lost wives of ancestors of China. Ano? So hindi pwedeng ganun ang papalabasin. No? So yun ang ibig sabihin ni Dr. Rizal. On the other hand, the generations which interprets these writings will be an educated generation. They will understand me and say, not all were asleep in the night time of our grandparents. Pag sinabing night time of grandparents, yun ay yung nasabi niya dito na the cloak of darkness. Ibig sabihin, for 22 generations since 1300, ano, paliwanag natin, no, yan. Baga, kung dito natin papaliwanag, pwede rin, ano. Okay? So, very sophisticated, ano. So, dito natin ipaliwanag, ano. So, yung nakikita natin center of galaxy, ito yon, ano. Yung araw, ito yon. Ito yung araw, at ito yung planeta natin. Kaya lang yung planeta natin ay nilabas natin, ilagay lang natin dito sa mas closer para makita natin. Pero actually, yung ating planeta dito umiikot yan. Ano? So, ito yung sinasabing ecliptic. Yan. Okay, ecliptic. Ano? So, ito yung sinasabing ecliptic. Yan. Okay, pag ganyan ang ikot ng ating planeta. So, yung isang ikot niya dito ay 365 days. Ano? 1 year. Okay, habang umiikot siya sa sariling axis niya, 24 hours a day, umiikot din siya dito ng 365 days a year. Ano? Ikot-ikot lang siya dyan. Kaya kung ikaw ay 22 generations niya, aba, ay daan-daang taon na yun. Ano? So, ganun po yan. So, okay. So, ang ibig sabihin ni Dr. Rizal, nung pinanganak siya, for example, ano, pinanganak siya, ito yung arrangement ng June, ano?
namatay siya, ang arrangement ng araw ay yung araw sa halip na nandito sa harapan, ano, sa pagitan ng galactic center, ano, at ng planeta natin, yung araw ay nandito nung December, nung mamatay si Dr. C. Rizal. Ano. That, that's the meaning of the paragraph 3. I die when I see the sky as unparalleled color. So, in this arrangement, ay ito yung birth, uh, yung, kumbaga, kung pinanganak siya ng June, ano, this is the arrangement of the Philippines, the Sun, and the Galactic. After 35 years na umikot ang ating planeta rito, kasama si Dr. C. Rizal mula siyang pinanganak siya. Saka siya pinatay. Actually, hindi naman siya pinatay, ano? Kasi sa salaysay ni Dr. C. Rizal, he entered into eternal rest, ano? So, ibig sabihin, after 35 years of fields of battle, from the date of uh, from the date na mawala yung kanyang parents, brother and sisters noong 1697, ano? Okay? Ay, at mula nung siya ipinanganak, ano? Mga 6 na taon pa lang niyang nakasama yung kanyang mga kapatid, ano? Magulang. 35 years ditong umikot-ikot yung Pilipinas bago siya pinatay. Yung araw nandito sa kabilang side na ito. Wala na siya dito. Kasi ito, June siya. Okay, so yun ang ibig sabihin ng paragraph 3. Okay? I die when I see the sky as unparalleled scholar. No? So dito sa paragraph 2, ano, nakita natin na hindi siya kinukulong. Ano, nakikipagpatayan siya, nakikipaglaban siya. Ano. He is mostly not a doctor here, but a combatant. Ano? Kasi nasa combat and cruel martyrdom siya, which means na wala siya sa Silya Electrica o wala siya sa firing squad. Okay? Nasa open field siya, nasa plank siya ng kahoy, nasa katubigan siya, pumunta daw siya sa katubigan, no, sa mga laurel, sa mga cypress, nagtago siya para makipagbuno sa pakikipagpatayan sa kalaban para kunin ang ating tahanan at bansa. Inaagaw niya ito kay King Philip, kung sino mga hari na yan, inaagaw nila ang bansa natin. Hindi siya doktor ng oppressors, slavers, at saka hangmen. Ano? Hindi niya ginamot yung mga mamamatay tao, binulag lang tayo niyan. So, pagdating dito nga sa paragraph 8 and 9, ano, ito na yung last battle niyan. Ano, and that's happened nung from January, actually, from January to September. That's 8 months na gera. Ano, yun yung final battle. Ano. So, yun. So, sabi niya dito, pray. Oh, can you pray to God? Ano? So, pinatatawag niya sa Diyos, it's because there is war. Ano? Maraming namatay. Hindi sila pinalad. At maraming tinorture, ano? Tinuring na hindi tulad sa tao. No? Maraming mga naghirap na mga magulang at sila ay nagsisiiyak dahil doon sa naganap na gyera. Ano? Maraming naulilan na kabataan at na balo dahil lumaban. Marami ring nakulong at tinorture, pinahirapan. Ano. So, sabi ni Dr. C. Rizal ay magsipagdasal ang buong bansa at maraming pinatay. Karoon ng gera. Okay, nasa labanan si Dr. C. Rizal. Pero siya ang witness dito. Ano? Okay, so pagdating dito, pumunta pa siya dito sa cemetery noong gabi. Ano? Okay, marami kasing namatay. So, gabi siya, para di siya mahuli, gabi siyang pumunta. Umawit pa siya sa ating bansa. Hindi siya umawit sa bayan ni Emilio Aguinaldo. Hindi siya umawit sa province. Okay? So, yun.